And yes, this is our season ender for our Season 14. O hindi ba naman? Ito po si Alwin Ignacio, the Diva That You Love. Kasama ko ang aking kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The Kitty Show. Ang taray na talakay ng showbiz edition. At syempre, dahil mag-e-end ang aming season, talagang dapat ang pag-usapan ay ang mga lalaking alam na alam mong matikas, matigas, at palaban ng mga TNT. Oh, hindi ba? Si Ginoong Joem Bascon at si Ginoong Juan Carlos, na ngayon ay Juan Carlos na lang, ay palaban sa pasarapan sa papalating na horror movie na ang pamagat ay Untold. Untold. Ang Untold po ay pinagbibidahan ni pinakamahusay na actress ng kanyang henerasyon, Jodie Santa Maria, 'di ba? At kasama niya rito, yun nga, ang dalawang pagkakisig-kisig na binata, hindi ba? Doon muna ako sa mas masarap. Para sa akin, Ay. mas masarap si Joem Bascon. Why naman? Di ba? Kasi siya yung, he is, I think, maturing, gracefully. Parang pag nakita mo siya in person, parang college boy pa rin. Yeah. Tapos fit na fit. At talagang pinakamalaking come on talaga si Joem Bascon sa Untold movie ay ang katotohanan na siya ang cameraman ni Jodie Santa Maria na ang pangalan ay Vivian, na isang fake news peddler. At ang pakaditi ni Joem sa punong balitaan, lagi siyang hubad-baro Ay. habang kumukuha ng kung ano-ano mga kwento para kay Jodie Santa Maria. Laban ka, no? Saan ka nakakita ng cameraman na may bold star aspirations? Hindi ba naman? Kalok. Diba? At what is interesting is ano ang role ni Juan Carlos Mare sa pelikulang ito? I forgot na. Akala ko pa naman love mo si Juan Carlos, di ba? Oo Parang, nga, pero parang ano- lumalabas siya, di ba? Parang love interest ng character ni Jodie Santa Jodie, Maria. parang ganun. Pero, I mean, love interest siya, pero hindi ko alam kung what exactly his role is. Oh. Kung ano siya. Kasi parang, was it discussing the It was never MediaCon? discussed, but alam ko, parang love interest lang siya. Pero, kung office mate messenger siya, kung office mate sila, executive siya, di ba, kung restaurant owner siya, that I don't know. that is something na hindi pa nare-reveal. Ang bonggang-bonggang mga revelations nung Untold press con, aside of course, for the very intelligent answers of Jodie Santa Maria, para po sa akin, ito talaga big reveal ito. Ay, Ang pinaka... ano yun? Bakit parang may kilig? Oh my gosh! Ang pinakamasarap po sa Untold ay ang minamahal kong direktor, si Daddy Derek Cabrido. Aray My ko. gosh! Parang may untold story kayo. My gosh! Alam mo, inakap kita sa punong balitaan. Naiwan sa balat ko ang pabango mo. Aray ko. My gosh, talagang si Reggie Bunoan hindi niya kinaya. Nung nakita niya nag-akap kami ni Derek Cabrido, parang Naloka? nagigla siya, parang boy-on-boy action. Aray ko, my God! At ito na po, isa pang big reveal. Buti pala, hindi ko nakita. Kasi I'm sure, Otherwise, I could have maluluray ka, masusuka ka. Hindi, baka umano ako. Itigil ang press conference. Di ba? At ito po ay isang personal reveal. Ang term of endearment po namin ni Derek Cabrido, daddy po ang tawag ko sa kanya. Mami po ang tawag niya sa akin. Ay, Oh, di ba? parang ano? Di ba sabi ko isa naming katoto sa press con, si kaibigan Josh Mercado, sabi talaga during di ba Alwin, close kayo? Close mo si Derek. eh, kailan kayo umatid ng PTA meeting? Ay! Kasi siya ang daddy, ikaw yung mami. Abangan mo na lang yan. Aray ko, my God! Abangan mo, kung ako ang bit niya sa premiere night at holding hands while walking kayo sa red carpet. Parang kakabugin mo si Jodie niyan. My Diba? God. And speaking of Jodie, ang ganda-ganda niya ng punong balitaan. Oo, naka-black. All black, Half- off-shoulder na parang off-shoulder, raffle. Oo, na raffled, raffles. oo. Ang ganda-ganda. Elegante. Elegante. I think Jodie is one woman na talagang lady of substance, something between her ears, tapos glamorous, tapos ang tali nung sumagot. Because, di ba, tag dito, nakatapos ng college course,
tawag dito, psychology ba yun? Yes, Di ba? yes. Tapos, nag-PhD ba siya? Or nag-doctorate? I don't know, or doctorate. Pero Oo. ang isang pinakamaganda kong natatandaan sa Punong Baliktiran is that yung paano niya pinaprocess ang pag-arte. Di ba? Di ba, di ba kinikwento niya na yung iba yung ginagamit yung pass, Oo. para yung hugot-hugot sa pass. Yeah. Siya meron siyang ibang parang mental process na ginagawa dahil hindi raw pwedeng hugot ko lang ng hugot sa pass mo. Eventually, mauubos. Saka naka-move on ka na from that past experience. So, meron siyang ginagawa. Saka, siya yung actress na pag uwi niya ng bahay, wala na yung character niya. Oo nga eh. Diba? Yun ang ano niya eh. Yun ang... kasi, siguro dahil nakapag-aral siya ng psychology, she knew how to to detach. To detach from her character, di ba? Kasi nga naman, the character or the role you're playing is not you, di ba? Yes. Tsaka, sa kanya madali na yung pag-detach eh. Kasi nga, equipped siya with her knowledge, di ba? Yes. At emotional maturity as well. Di ba? Tsaka when she explains something, parang makikinig ka talaga. Because you will learn something from her explanation, di ba? At that can sound mayabang. Di ba kasi ibang tao pa nag-explain, di ba? Parang nakakairitang pakinggan. Ano ba to? Parang akala mo kung sino. Sa kanya walang ganun. She's not boastful. Hindi siya wala siyang air of arrogance or air of At isa pang nakakatawang reveals niya is that it took them 5 years, direct Derek, to work again, di ba? Because the last one was Clarita, tapos ito na nga, na horror din. Nakikipag-meeting sa kanya. Tawag niya horror, I'm sure horror ulit, pero di ba hindi niya agad binasa yung script? Parang, it took her a day. Tsaka, she didn't say no right away to the project. To eventually read it. And then when she read it, nakita niya nga nakakaiba. At ang gusto ko lang doon is that, paano kaya nila i-mix yung the whole aspect of, the whole reality of fake news, tapos magkakaroon ng horrific elements. That, I think, is a very intriguing premise for me. Tsaka, the movie is very now. Yes, diba? Yes. Kasi yung premise na fake news, di ba? Very now yun. Tapos, si Derek Cabrido din ba yung nagsulat? Or somebody else? Parang somebody else eh. Di ba? The story is very promising because how fake news is woven into a story of di ba? Of horror. Of horror, yes. Suspense, di ba? Parang that is something to look forward to, di ba? Wala siyang katulad. At ang nakakatawa pa sa big reveal na to, si Direct Derek, si Papa Derek, lagi na ko sabi, may double. Tapos wala! Tapos, gagawin nila yung eksena. Bigla na nila realize, wala pa lang double. Tapos na yung eksena, doon na pagkatong... Sino ang mga nabiktima? Di ba yung dalawang bagong actress? Tapos si Jodie. Si di ba? Si Taglo. Si Gloria. Si Gloria Diaz. But in another movie. Okay. Di ba? Not here, but in another movie. Pero tama na sa Malyari. Di ba? Parang... Ganun po siya mga sorpresa ng mga artista. Di ba? So, parang siya palang fake news dito. Siya palang fake news peddler. Di ba? Hindi sinasabi niyang tapos hindi naman pala. May double. Huwag ka mag-alala, may double. Pero ang ganda na explanation niya, no? Diba? Sabi niya nung press con, hindi na raw niya makat at ipalit ang double. Kasi yung nuances, yung actuation, yung feels ng totoong artista, hindi kaya i-replicate ng double. Kasi nga double. Diba? So, talagang, shoot, stop. Doon na lang na-realize na artista na, ay, ako gumawa. Naisahan sila. And I don't think naman Papa Derek is going to put his artist in a situation na alam yung sobrang delikado. Hindi naman. Diba? And going back to our good boys, Joe M. and Juan Carlos. Ikaw, sa tingin mo ba, totoo yung obserbasyon ng mga tao na si Juan Carlos, aside from being a good singer, is a great actor as well? Of course. Nasa pa lang siya, pinanonood ko, magaling na siya. Sa I Love to Last with Yes, nung Totoy pa siya noon. Parang brother siya ni, if I remember it right, brother siya ni Julia Barreto, tapos anak siya ni Ian Veneracion, di ba? At ni Iza Calzado. Tapos si anong collab team ni doon ni Ian Veneracion, si Bea Alonso. Si Bea at si Iza. Di ba? Doon pala magaling na siya. Talagang bagets pa siya, pero ang tangkad, Ang tangkad, nagpa-picture nga ako, parang mukha akong midget, my God. Lalo na ngayon, my God, lalo tumangkad, mamang-mama na, no? And
Joe M. through the years has become really a seasoned actor. Oo. Humusay ng humusay. Oo, tsaka talagang parang he doesn't age. Yes, no? Parang no? kahit tatay na siya, hindi siya dad bod, Oo, hindi no? oo. Parang kolehiyalo, Kolehiyalo boy, Oo, di ba? di ba Kaya alam college nyo boy, na di ba? kung bakit deserve silang pag-usapan at maging maglabanan ng pasarapan. Hindi ba naman? Pasarapan o na linggo. Aray ko. Why not Choknat? Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The Kitty Show. Ang taray na Talakayan Showbiz Edition.